Ay, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay alas 6:16 at ang ating live sa ngayon, bago tayo magsimba, ay yung isang karumaldumal na pagpayaman ng dalawang dalawang pamilya na politiko sa Surigao del Sur o Caraga. At nakakasuklam at nakakasuka itong pagmamayaman ng pamilya Pimentel at pamilya Mumo diyan sa Surigao del Sur. Yung pamilya Pimentel po ito, nagsimula po ito sa kanilang lolo na si Vicente Pimentel at tatay nila, na siyang gobernador ng buong Surigao noon. Wala pang Surigao del Sur at del Norte. Tapos yung mga anak niya, pinwesto niya, yun nga ngayon nagpakasasa. Akalain mo ba naman ito, yung naging congressman dati na ngayong gobernador na si Johnny Pimentel, nagpatayo siya ng 1 bilyong bahay para lang sa mga sasakyan niya. Imagine mga sports car niya. Saan ang galing yan? Hindi naman yan makukuha sa sweldo ng pagka-congressman. Hindi naman makukuha sa pag-sweldo ng pagka-gobernador sa ngayon. Kahit na pagsamasamahin pa yung sweldo nila ng mga kapatid niya na siya mga sa pwesto ngayon, ay hindi rin makukuha yan. Yan po ang katotohanan na kontratista sila. Congressman na kontraktor pa. At ang daming mga flood control projects na kinain ni Mumo at saka ni Pimentel. Si Mumo po naman po ay bago lang sumali sa politika pero parang politiko na rin siya. Sapagkat po siya ay nanggaling sa DPWH at marami siyang pinayaman na kakampi niya. Sa DPWH po kasi siya ay USEC, Undersecretary. At isa sa pinayaman na dyan, yung barkada niya na si Edwin Garjula, na isang pinakakurakot na sa ngayon, na meron siyang tinatag na CWS party list, na ginagamit niya yung party list na yung kunwari construction workers, ay para lang sa ikakayaman niya. Kasi naging congressman si Edwin Garjula, pati mga kanya sa mataas na kahoy Pangasinan, Batangas, nakuha na nila dyan lahat ng pwesto na rin. So, ibig sabihin, makikita mo sino ba ang may political dynasty, yung mga nagnanakaw rin sa kaban ng bayan. So, isa ito sa nagnanakaw, itong pamilya Pimentel at saka pamilya Mumo dyan sa ngayon sa Surigao del Sur. So, hindi pa natin pinag-usapan yung Surigao del Norte. Doon naman mga pamilya Barbers naman, tsaka pamilya Matugas ang naglalaban-laban dyan. Pero ito ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano na rin nakakalula na rin itong mga yaman na kinuha nitong mga si Mumo at saka si Pimentel. Magagaling mga ito. Kada kung sino ang presidente, kahit sino ang presidente na opo, ay dikit pa rin sila. Kung si Duterte ang presidente nanggaling kay Pinoy dikit din sila. Nung si Duterte na presidente, lumipat naman sila kay Duterte. Tapos, nung si BBM ng presidente, ayun, kakampi niya si Martin Romualdez, kaya yumaman sila ng gusto sa flood control project. Ganun po. Ehemplo lamang po sila. Isang pwede mo sabihin na maliit na kwento lamang sa mga Pimentel tsaka Mumo sa Surigao del Sur. Kung ihahambing mo sa lahat ng kwento sa buong Pilipinas. Ang pinakamalaking kwento dyan sa Nakawan ay yung pamilya Romualdez sa Tacloban at yung pamilya Ko, yung Bicolano na Inchik dyan sa Albay at kasama dyan kapatid niya si Christopher Quito Ko na inubos na lahat, sinipsit na lahat hanggang buto yung pera ng bayan. Dalag. Hello sir, nag-live ako sir. So may tumawag, nagla-live na ako, sabi ko. Anyway, nais ko makita ninyo lahat. Ang aking pakay dito ay maintindihan ng Pilipino kung saan napunta yung kanilang mga buwis. Pangalawa, magkakaroon din ng edukasyon, matataas ang antas ng ating level ng pagkakaalam sa nangyayari sa ating bayan. So good noon pala, Kibini 63. So watching from Norway. Oy, ayos si Norway Ano ba yan? Sa Norway pala, nabalitaan ko yung kapatid ni Gretchen Ho.
Nagpapalit ng $300 din sa airport, US dollars, hindi man lang pinapalit. Sa airport, pinagtabo yan kasi Pilipino siya. Dahil kasukam-suklam yung corruption sa Pilipinas. So, Mariel Celerio, Hill Attorney, dapat imbestigahan din yung sila Momo at Pimentel. Si Eloisa May Sahol, Tamsak. Okay. Ang atin ditong pakay, ladies and gentlemen, unang-una, it is a strong premise. Very strong ang premise dyan. Hindi nila mapatunayan na makukuha nila ang ganong yaman. Akalain mo si Pimentel. Nagpagawa sila ng building, parang bahay. Pero ang building na parang bahay, may tulugan, may sala, may sopa, kompleto. 1 billion ang halaga. Ano ang gagawin yun? Ang lahat na nakatulog doon para sports car. Grabe. Ganun po. Pero mo yung Surigao, dati na isa sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Pero naging mayaman yan dahil sa mga mina. Sila ang pasimuno dyan na pumasok mga minahan. Mga mining companies. Ganun po. So, naghari na dyan ang mga Pimentel, sinipsip nila ng husto ang yaman ng Surigao at ang pera ng buong bayan na kung saan nanggagaling ang mga flood control projects na bilyon-bilyon na pinanalo nila. Have a blessed Sunday, Manang Bing Diboke. So, yan po yung mukha ng ating bayan. Pumunta ka kahit saan. Bakit yung mga congressman mas mayaman sa gobernador? Sige nga, sagutin niyo ako. Sige nga. So, ngayon, kung sasabihin niyo mas mayaman pang naging gobernador kaysa congressman, di magiging fake news tayo niyan. Sa totoo lang, maraming gobernador kung gusto lang magiging congressman din sila. Kung sa panahon ni Romualdez. At kahit sa panahon ngayon, kay Bongbong lalo yumaman ng gusto. Ang bilib ako sa mga sistema ng congressman ay ang galing nila umadjust kahit sino ang presidente, magaling talaga sila. At ang kanilang diskarte, marami. Gagawa ng pondo, kunwari ilalagay sa DPWH, kunwari ilalagay sa DSWD, kung ayuda naman DSWD, pero yun pala, lumalabas sila, sa kanila rin napunta ang pera. Sila rin nagdidikta kung saan ibibigay ang pera. Bakit ganon? Akala ko ba tagagawa lamang kayo ng batas? Pero bakit kayo nagkakapera sa mga batas ng ginagawa nyo? Kung susundin natin ang utos ng konstitusyon na dapat ang presidente ang magdidesisyon at magpapatupad ng mga proyekto na ginawa ng batas, dapat hindi kayo yayaman, hindi kayo kikita. Pero bakit kumita kayo? Ang hindi natin maitatanggi na katotohanan ay kumita kayo ng husto. Matindi ang kinita ninyo. Hindi lang basta sa buong panahon na pangungurakot ni Napoles, 10 billion pesos lamang ang nakamkam niya. Kasama sa 10 billion, kasama niyan kalahati kay Jinggoy napunta, kay Bong Revilla, kay Enrile, at ang isa iba niya na po 200 million napunta kay Bongbong Marcos. Mamaya ibablog ko lang tungkol kay Bongbong Marcos at kay Napoles. Kung ano nangyari diyan. Ito naman ng mga mumo na to, magaling mag-adjust. Kung si Duterte presidente, magaling din sila. Kung si Bongbong Marcos, magaling din. O ito ngayon, ipakita ko ngayon ang parang dokumentary na ginawa ng Billionaire News Channel. So, ang Surigao ay hindi mo mapansin kasi malayo. Pero kahapon, 2 lindol ang napunta, 6.1 dyan sa Caguait, Surigao del Sur. Ito ba'y pagpaparusa? Napansin ko, sunod-sunod ang lindol. Nitong pinakahuli ang lindol sa Zambales, 5.0. Ano magkarugtong-dugtong yan? If you talk about science, ang lahat ng fault po, halos kung hindi man magkarugtong, magkalapit-lapit po sila. So kung ugain mo yung isang fault, nagagalaw ang isa. So kung magalaw, magbibitin-bitin naman, tapos gagalaw na naman. Sunod-sunod po, ganun po yung mangyari. Kaya, ito, pakinggan natin itong dokumentary ng Billionaire News Channel.
Tila normal na sa Pilipinas ang pag-ikot ng Tawag dito pro-BBM sila dito. government position at kapangyarihan sa iisang pamilya. At hindi naiiba dyan ang Surigao del Sur na long been dominated ng pamilyang Pimentel. Mula 1946 hanggang 1951, 1946. Pagkatapos ng Girang Hapon. Sila nakaganda mamayani. naupo bilang gobernador ng nooy probinsya ng Surigao si Vicente Pimentel Sr. Probinsya ng Surigao, na buong buo Surigao. Si Vicente Pimentel Sr. Ang mga anak nito sumunod sa kanyang yapak dahil mula 2001 hanggang sa kasalukuyan. Sumunod sa yakap, ano ibig sabihin niyan, Lee? Kung yapak. Kung yapak niya ay corrupt din ang yapak. Okay, sumunod sa kanyang yapak. Hindi na naalis sa pamamahala ng magkakapatid na Vicente Jr., Johnny at Alexander Pimentel ang gubernatorial seat ng Surigao del Sur. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang tingnan nito paradahan para sports car. Mga 1 billion megit sports car pa lang. Ang bahay dyan, napakalaki dyan. 1 billion din daw ang halaga. Na-discovery ng Billionaire News Channel yan. Manoy viral na 1 billion peso garage ni Governor Johnny. Garage lang 1 billion peso. Grabe. O, tingnan naman garage. Hindi bababa sa 8 luxury sports cars. 8 luxury sports cars niya. 8 luxury sports cars. Kasi ng mga netizen ang umano'y pagkakapareho ng interior design ng viral na house tour video at ng isang speech na galing mismo kay Gov. Johnny. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Doc. So ito yan, ang lugar, ang kwento nito, yung lugar nito kung saan nag-deliver ng message si Johnny Pimentel, ay yan din ang lugar kung saan sa kabila, makita mo yung mga sports cars. Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate DSWD? Bakit mo pa ba pupurihin? Ibig sabihin, talaga pala yung mga ayuda dyan, AKAP at saka AX, ay dahil sa dahil sa kinokontrol ninyo yung DSWD. So, ibig sabihin, gusto mo kaibiganin mo rin ng taga-DSWD para pag-release ng pondo, pinapalabas lang kunwari, ginastos ng DSWD. Mga resibo, silang palabas. Pero ang nagbibigay, mga congressmen. you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Hanggang ngayon, wala pa ring tugon si Gov. Johnny sa viral video na may caption, nagawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing gusali. Una na rin inireport ng BNC na mayroong Tingnan na, akala mo GNA Pimentel Construction. Ang proprietor manager si Congressman Johnny Pimentel. Hindi ka malang nahiya. Nilagay mo na sa pangalan sana ng iba. construction firm na nakapangalan mismo kay Gov. Johnny na nakakubra ng milyon-milyong pisong kontrata sa DPWH. Ayon sa datos ng DPWH, na-awardan ng 9 na proyekto sa Surigao del Sur mula Yan 9 na proyekto sa Johnny A. Pimentel Construction. 2016 hanggang 2020 ang JNA Pimentel Construction ni Gov. Johnny. Johnny and Alexander, kasi kapatid si Alexander siya. Naabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Pero Sabi kontrata yan. sa mas malalim naming pagsisiyasat, natuklasan din ng aming team na mayroon pang isang kumpanya na direktang nakapangalan sa isa pang Pimentel. Ang pamangkin ni Gov. Johnny na si dating Karaskal Surigao del Sur Mayor Vicente Pimentel III ang siyang authorized managing officer ng VJP Construction and Supply. VJP, ang P Pimentel din yan. Sa records ng DPWH at PICAB. Ang kumpanyang ito nakakubra rin ng 10 DPWH projects na aabot sa halos 468.4 million pesos. 2016 na makakuha ng 4 million peso contract sa DPWH ang kumpanya. Ang sumunod na kontrata nito, 2022 na tumalon agad sa total of 3 projects na nagkakahalaga ng 41 million pesos. Pinakamalaki ang nakubra nito noong 2023 kung saan tila nagkaroon ng 500% increase ang halaga ng mga kontrata na aabot sa 247.7 million pesos sa loob lamang ng iisang taon. Sa aming pagsusuri, may ka-joint venture ang VJP sa mga malalaking kontrata nito noong 2023. Ito ang JM Luciano Construction na pagmamayari naman ng isang Jesus Luciano ayon sa records ng PICAB.
Ang kumpanyang ito, isa sa top contractors, hindi lang ng flood control projects, kundi ng mga DPWH contracts sa Caraga, partikular na sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon sa records ng DPWH, aabot sa 183 contracts ang nahawakan ng kumpanya sa buong rehiyon mula 2016 na may kabuuang halaga na 18.8 billion pesos. Bukod sa pagkakaroon ng joint venture sa business, kita rin sa ilang litratong posted sa social media ang pagiging magkaibigan ng JM Luciano Construction at ng pamilyang Pimentel. Kasama rin sa litrato ang kapatid niyang si Congressman Ayek at ang isa pang close ally ng mga Pimentel na si 1st District Representative Romeo Momo. And principal river basins. May pagkakataon po na nagsagawa ng mga proyekto na walang sapat na master plan or feasibility study o disensyo or masyadong pirasong fragmented. Kaya Alam mo, ito si Representative Romeo Momo. Siya na yan nag-implement ng mga proyekto na walang plano. Siya pa ngayon na mag-kritisismo na magagalit. Bakit ang proyekto na mga walang plano? walang malaking impact sa pagbawas ng baha. Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.1 billion pesos worth of DPWH contracts ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation. Kay Momo yan, siya may-ari. Biro mo, nangyayari ito ha. Panahon na siya ayusik ng DPWH. Tapos may construction company siya. Ano bang tawag nyo dyan? Magnanakaw o hindi magnanakaw? Pamilyang Momo mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang tumatayo bilang chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomaly si Congressman Momo. Dati rin siyang Siya pa kayo mag-investigate. Kabastos mo talaga. Minumu nga na lahat ng kontrata eh. Mumu talaga. Ang mumu aswang, di ba? DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang Isa pa na si Garjula. Yan ang kaibigan niya na magnanakaw. Edwin Garjula. grupong nire-representa ng bilyonaryong si Edwin Guardiola. Naiuugnay rin sa mga Momo ang Rowis Construction na nakakubra naman ng 111 projects o katumbas ng halos 1.6 billion pesos worth of government contracts sa Caraga Region. Pagmamay-ari naman ito ng long-time family friend ng mga Momo. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng BNC, nakapangalan kay Rowie Yu ang Rowis Construction, kamag-anak ng Yu family ng Cortez, Surigao del Sur, kung saan kasalukuyang mayor ay si Eric Yu, nakapartido at kabrad din ni Congressman Momo. To my elder brother in Mason, most worshipful, my idol. Nagbibigay ko ng pangalang masama sa mga Mason. Kayo, nakapapansin ko mga Mason, mga panay, yumaman eh. Hindi kayo magnanakaw kayo mga Mason? Very supportive congressman, Honorable Romeo is Momo Sr. Kung as you celebrate your birthday today, akong pagampo, ngatagan pa ka og daghan pa nga katuigan. Sa Cebuano eh. Sabi na aming panalangin, nabigyan ka pa ng mahabang buhay. Huwag na kasi kurakot ka. Dapat mamatay kayo maaga pa. Mas daghan pa nga mga katawhan sa Surigao del Sur ang imong maserbisyuhan. Serbisyuhan. Serbisyo. Sa ilang litrato at social media posts na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita rin ang pagiging longtime friends ni Rowie Yu at ng former Tandag City Mayor and incumbent 1st District Board Member na si Ruel Momo. Muling sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng dalawang pamilya, pero hindi pa rin sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan nakita nyo na. Kita nyo kung paano nilustay ng ating pera. Isa lang yan sila sa mahigit 1,000 na mga kurakot ng mga kontraktor. So, anong gagawin natin? So, let us just proceed. Share nyo lang para malaman ito ng bansa, itong mga nangyari ito. Grabe ang makakita, papagawa ng parking lang, ng garage lang, ng mga sasakyan niya, 1 billion pang halaga. Tapos ang laman, may panay mga sports car. Ay, hindi ko alam kung napanood kung may breaking news. Sige, checking ko po. Hanggang dyan lang muna, salamat Black Spider. Paki-share na lang po.